Ladies and gentlemen, announcing the arrival of Honorable Sara Z. Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines. Morning, ma'am! So, yun na nga, no? Marami ang mga nasasabi ng mga pinklawan, mga loyalista na hindi na talaga karapat-dapat and hindi qualified si VP Sara Duterte na maging presidente sa Pilipinas. So, syempre, marami tayong mga magdidisagree ho dyan, no? Na mga naniniwala, mga bumoto sa mga Duterte. At lalo na tayo, no? Na nakatira sa Davao City sa mahabang panahon na kung saan ay na-witness ho natin yung transition and changes ng Davao City mula noon hanggang sa kay VP Sara Duterte na naging mayora sa Davao City. So Davao City, sa mga nakakaalam ho dyan, ulit-ulitin ho natin to, baka lang nakaligtaan at nakalimutan, no? Mga pinklawan, no? Shout out to sa inyo pinklawan and loyalista. Davao City is the largest city in the Philippines in terms of land area. So ibig sabihin ho nun, ang lawak ng Davao City, no, ay i-divide mo siya into 4. So that equivalent to Metro Manila, no? Or Metro Manila times 4 equals Davao City. So pagdating naman sa population, we have 2 million population, no? Mahigit sa Davao City alone. Plus sa buong metropolitan naman ng Davao City na kasama yung mga surrounding cities and municipalities, no, lies within the metropolitan area of Davao City. So we have like 5 million population. So sobrang dami ho nun. So yun, lahat yun ay kaya ho yun na-manage na ho yun, no, ni VP Sara Duterte, no? Napanatili ho niya yung kaayusan sa Davao City, napayaman ho niya, laging pasok sa top 10 richest city in the Philippines in terms of assets, top 5 wealthiest city in the Philippines in terms of GDP. Davao City ay laging na-awardan ng cleanest city in the Philippines, safest city in the Philippines, number 2 or second safest city in Southeast Asia, second cleanest city in Southeast Asia, and lagi siyang napaparangalan na best city or best or child friendly city in the Philippines, no? Hall of Famer, Grand Slam, ganon. Tapos ang Davao City naman, yung PNP ay laging nananalo, no, ng award during her time as mayor sa Davao City. Laging nananalo as most performing or the best performing PNP in the Philippines goes to Davao City PNP. No, walang mga mabilis ang action sa mga crimes, no. So napababa ang crime rates, and at the same time walang mga reklamo na may kinalaman sa human rights or parang human rights violation, gano'n, no. So ibig sabihin ho nun, ganyan ka-effective, ganyan ka the best si VP Sara Duterte bilang isang executive head, no, or yun, bilang isang leader, bilang isang pinaka commander in chief. So ibig sabihin ho nun, kaya niyang napayaman ang Davao City, zero debt din ang Davao City sa panahon niya, no. So kay Tatay Digong may utang ang Davao City, pero sa panahon ni VP Sara Duterte na maintain niya, no, ang Davao City, or nagawa niya na magiging zero debt ang Davao City. Nabayaran lahat ng utang, pero maraming mga proyektong maganda. For example, road widening, pagpapaganda ng mga creek canals, mga drainage system, pagpapa-improve, no, ng or pag-maintain ng kalinisan sa daan, no? Yung ating taga-sentro or City Environment Office talagang maintain ho yan, no? Hindi nila, walang kurakot in short say, no, ang pamumuno ni VP Sara Duterte. So road widening, tapos no, syempre yung clean and green movement, no. So isa din yan sa kanyang advocacy na talagang napanindigan niya, no, sa Davao City. Kung kita niyo naman kapag nasa aeroplano tayo, yung lush greenery sa Davao City is percent. So ibig sabihin ho nun, balanse ang Davao City, no. So hindi lang siya metropolitan siya, pero provincial vibes siya dahil nga sa presko yung hangin, maganda yung himpapawid ho natin, maganda yung ating atmosphere, walang pollution. So sa safety din naman, syempre one of the safest city nga ang Davao City sa buong Southeast Asia, and laging nangunguna sa buong Pilipinas. High-tech din ang Davao City, no, high-end. If I'm not mistaken, sa panahon ni VP Sara Duterte, Davao City ang pinakamay maraming CCTV or pinakamaraming installed active CCTV sa buong Pilipinas.
di ba? Gulat kayo, no? So, Davao City ang may pinakamaraming aktibo na CCTV installed camera. Siyempre, ang 911 talagang na-maintain, no? Na-sustain sa panahon niya. Inamasahan ni Tatay Digong sa pinagpatuloy niya. Mas lalo niyang upgrade, no? Lalo niyang ni-level up ang 911 services natin sa Davao City. Sa panahon ni VP Sara Duterte ay nag-acquire ng napakaraming assets sa aming security clusters, no? So mula sa City ETMO, sa Police Auxiliary, Kapulisan, Task Force Davao, sa lahat, no? Coast Guard. So meron nga kaming robot dito yung robot na meron kaming robot na magde-detect ng mga explosive devices, mga ganun, no? So basta mayaman ang Davao City sa panahon ni VP Sara Duterte. And syempre, yung kanyang kapatid si Basti Duterte ngayon na-maintain naman din, no? Ito patuloy ang progress ng Davao City na iniwan niya. So maintain din ang pagiging zero debt nito. O nga pala, balik ka underground cabling system, no? So wala ka makikita mga gawad ng kuryente dito sa Davao City. So dahil yun sa initiative or sa pagiging matalino, brilliant mind and idea ni VP Sara Duterte. So ngayon, sa mga nanonood dyan ng mga pinklawan and loyalista, so kung hindi man si Sara Duterte ang magiging presidente susunod kay Bongbong Marcos, ibig sabihin kung hindi man siya ang papalit kay Bongbong Marcos as president, dahil nga sa adik nitong presidente natin ngayon, sino? Risa Antiveros, Leila de Lima, Bam Aquino, sino? Tico Pangilinan, Trillanes, pwede rin, no? Trillanes, why not? So, sino ba? Sino pwedeng papalit na Pangulo? Sa tingin nyo? Siyempre, wag na tayo dun sa mga grupo ng BBM. So, ang pagpipilian natin ngayon ay ang kampo na lang ng pinklawan. Diba? So, sino ba ang ipapalit nyo dito? Siyempre, track record tayo magbabase, no? So, si Leni Robredo, ano ba ang kanyang mga track records? Ano bang mga nagawa? Meron ba siyang mga magandang proyekto sa Naga City? In fairness sa Naga City, di pa nga siya naging hindi pa nga siya nakaabot sa category na highly urbanized city. So ano pa lang siya, independent component city. Ano ba ang mga sino ba, no? Leila de Lima, Queen of Sabah, diba? Sino pwede ipalit? Sino pwede magsasucceed? Sino pwedeng mag-take over ng seat, ng trono, no? Ng posisyon, ng pwesto, ng silyo, ng sagisag ng pambansang Pilipinas, diba? Kiko Pangilinan, Bam Aquino, sino ba, no? So sabihin nyo nga dyan, pa-comment sa ibaba. So tingnan natin kung yung mga nabanggit nyo, napili ho ninyo na politician na pwedeng maging leader sa ating bansa ngayon, kahalili kay Bongbong Marcos. Tingnan natin ang kanyang track record, kung meron ba siyang mga napatunayan, meron ba siyang mga achievements na talagang napapakinabangan ng hindi pababa sa 2 million katao, kagaya ng sa Davao City na nakinabang sa magandang serbisyo ni VP Sara Duterte.